Inaasahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad ng bagong benefit package ng PhilHealth para sa post-kidney transplantation services. Malaki may tutulong nito para maibsan ang gastusin ng mga may sakit na chronic kidney disease at matiyak na magtutuloy-tuloy ang kanilang pagpapagaling matapos ang operasyon. Si Kenneth Pasyente sa sentro ng balita. May problema na sa bato nang ipinanganak si Zach. Kwento ng kanyang tatay na si Ian, nakitaan na hindi lumalaki ang kidney ng bata. Pero imbis na sumailalim sa dialysis, mas pinili nilang mag-asawa na magpa-kidney transplant na lang, na naging matagumpay naman na naisagawa nitong Pebrero. Gayunman, naging hamon sa kanila ang gastusin. Actually, mas malaki ang gastusin sa post-kidney transplant sa medication kasi this is lifetime. So si Zachary nag-start siya ng 25,000, ngayong ika-4th month niya nasa 17,000 na lamang siya. Ang alalahanin na yan ni Ian, tinugunan na ng pamahalaan. Kasabay kasi ng pagdalaw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI ay ang paglulunsad ng pinakabagong benepisyo ng PhilHealth, ang Z-Benefits Package para sa post-kidney transplantation services. Layunin nito na matiyak na maiibsan ang financial burden ng mga may sakit na chronic kidney disease, hindi lamang sa pagpapadialysis at transplantation, kundi pati na rin sa tuloy-tuloy na gamutan at pagpapasuri ng pasyente upang mapanatiling tagumpay ang operasyon. Noong 2024, ang coverage ng PhilHealth para sa kidney transplant ay 600,000 pa. Ngayon, palalakihin na natin hanggang sa 2.1 million pesos na ang coverage para mabawasan ng mga... At sa unang pagkakataon, mapapatupad na ng PhilHealth ang benefit package para tugunan ng gastusin para sa kidney transplant patients. Kasama yung immunosuppressive na medication, drug prophylaxis, antibiotics at iba pa. Sa ilalim ng benepisyo para sa mga bata, ilan sa mga babayaran ng PhilHealth ang 73,065 kada buwan na immunosuppressive medications para sa unang taon at 41,150 kada buwan sa mga susunod na taon, 45,570 kada buwan para sa drug prophylaxis o antibiotic para makaiwas sa infeksyon at 37,585 sa bawat 3 buwan na pagpapalaboratorio para sa unang taon at 14,078 naman sa kada 3 buwan para sa mga susunod na taon. Habang sa mga nakatatandang pasyente, 40,725 para sa immunosuppressive medications, 18,932 para sa 6 na buwang gamutan, 11,242 para sa bawat 3 buwan na pagpapalaboratorio para sa unang taon at 8,125 naman sa kada 3 buwan para sa susunod na taon. Malaking tulong para kay Ian ang naturang bagong benefit package dahil hindi na nila iindahin pa ang gastusin. Hindi na namin problema talaga ang gastusin sa medication. Ayun. So yung trabaho ni Mrs., lahat ng kikitain namin ay hindi na mapupunta sa gastusing hospital, medication, kundi mapupunta na sa mga basic needs and education ng aming mga anak. So napakalaking bagay nito. Tiniyak naman ng Pangulo na makatatanggap din ng suporta ang mga donor na tatanggap ng 1,900 para sa kada 6 na buwan. Kasabay ang pagtiyak ng pagpapabuti pa ng pasilidad ng NKTI. Tinutugunan din anya ng pamahalaan ang pagpapababa ng halaga ng gamot. Pinarami pa namin ang listahan ng gamot para dito sa ating mga pasyente na hindi na VAT-free, hindi na magbabayad ng buwis pagpasok upang maibaba natin ang presyo ng mga gamot. Nagpaalala rin ng Pangulo sa publiko na maging maingat sa mga kinakain, lalo't pangunahing dahilan ng chronic kidney disease ay ang maaalat at matatamis na pagkain. Kailangan natin ang tulong ng mga magulang, ng mga teacher, pati na mga sa industriya. Nasabihin naman natin, yung mga naghahanda ng mga fast food, bawasan naman nila yung paglagay ng asukal para naman yung mga kabataan natin ay hindi mapunta sa ganitong kondisyon. Sa datos ng NKTI, tinatayang 1 Pilipino ang nakaka-develop ng chronic kidney failure kada oras. Katumbas yan ng nasa 120 na bagong kaso kada taon sa bawat 1 milyong populasyon. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.